kung nagda-diet ka nga pinsan ay wag mo nang lutuin ang ganitong luto sa gulay at sigurado talagang mapapa-unli rice ka dito. Sobrang sarap kasi nito mga pinsan at mabubungkag talaga ang mga bahaw nyo at tataob ang inyong mga kaldero. Matamis-tamis kasi ang lasa nito mga pinsan, lalo pat fresh na fresh ang mga ginamit nating gulay dito. Ito nga mga pinsan, pagkatapos nating mamitas sa ating gulayan ay hihimayin na natin itong mga napitas nating gulay. Kung hindi mo pa nga alam kung anong gulay ito pinsan, ay ito ay kalamismis o kaya ay kutapto kung tawagin dito sa amin. Hinaluan ko na rin itong mga pinsan ng sitaw. Napaka-fresh nga nito mga pinsan dahil dito ko lamang ito kinuha sa likod ng aking bahay. At kahit papano nga mga pinsan ay napapakinabangan na natin ang ating mga tanim na gulay dito sa likod ng bahay. Bali ginataan pala mga pinsan ang luto na gagawin natin dito at manamis-namis talaga mga pinsan ang sabaw nito. Hindi ko kasi itong mga pinsan patutuyuan at gustong-gusto kasi ng mga bata na ang sabaw ng ginataan ay isabaw sa kanin. Bali dito pala mga pinsan ay hinugasan ko na itong ating mga lulutuin. Nakakasigurado talaga ako dito mga pinsan na ito ay napaka-healthy dahil sa sariling tanim ko ito at wala talaga akong pinag-spray dito na kahit anong insecticide. Yan talaga mga pinsan ang advantage sa may sarili kang tanim. Hindi yung pagbibili ka lamang ay hindi mo alam kung anong mga gamot ang i-apply nila dito. Dito pala mga pinsan ay nagpainit na ako nitong kawali. Naglagay na rin pala ako dito mga pinsan nitong kaunting mantika at papupula-pulahin muna natin ang karne na ilalagay natin sa ating ginataang gulay. Bali hinalo-halo ko lang muna mga pinsan at naglagay na nga tayo dito ng paminta at hinalo-halo ko ulit. Patuloy lang sa paghalo mga pinsan at dito nga ay naglagay na ako nitong kaunting patis. At pagka okay na nga mga pinsan at medyo nasangag-sangag na natin itong karne ng baboy ay pwede na nating ilagay ang luya. Sinunod ko na rin agad itong bawang at naglagay na rin ako nitong pork cubes. Tapos hinalo-halo ko uli hanggang sa matunaw lang ang pork cubes at inilagay ko na rin itong gulay. Gigisa-gisahin lang pala natin yan mga pinsan ng kaunti at maglalagay din pala tayo dito ng okra. At kung dyan ka pa rin pinsan, nag-enjoy sa panunood nitong aking video ay baka pwede naman akong papindot ng like button. Pa-share na rin mga pinsan itong aking video para marami pang makapanood nito. At kung hindi ka pa nga nakapollow pinsan ay wag na wag mong kalimutan na i-follow muna ako bago mo tapusin ang panunood itong aking video. Para lagi kang updated pinsan sa aking mga nakakatakam na mga niluluto araw-araw. Dito pala mga pinsan ay naglagay na tayo ng mga pampalasa. Isinunod ko na rin nilagay itong gata. At hindi na nga ako nakapagata ng nyog at ito na lang kukumama ang ginamit ko dito. Brown out kasi sa mga oras na ito mga pinsan kaya nagmamadali na tayong maluto itong ulam natin na ito. Hindi naman na bago sa atin mga pinsan dito sa atin sa mga taga Mindoro ang laging brown out. Lalo pa nga ngayon mga pinsan at katatapos nga lang nitong bagyo. Bali mag-aantay lang tayo mga pinsan ng mga ilang minuto at tatakpan muna natin itong ating niluluto. At dito nga mga pinsan ay binalikan ko uli itong ating niluluto. Tinikman ko na rin mga pinsan kung ano na nga ba ang lasa nito. Okay na nga mga pinsan ang lasa nito at mag-aantay lang tayo ng ilang minuto at wag na nating palabugin ang ating mga gulay para naman napakalasa nito at napakasarap naman talaga. Napakasarap naman kasi talaga mga pinsan pag medyo half cook lang ang luto ng gulay para naman manamis-namis ang lasa nito. At pagkaraan nga mga pinsan ang ilang minuto ay eto na, napakasarap na ginataang gulay mga pinsan. Tara, kain na tayo. Ayun mga pinsan.